Matagal na ring pumanaw. Ang dahilan ng kanyang pagbabalik ay simple sa papel, mamanahin niya ang lumang bahay ng lola niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kaba siyang hindi maipaliwanag. Pagbaba niya ng tricycle, sinalubong siya ng katahimikan. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol. Tanging ang huni ng kuliglig ang maririnig, kahit maliwanag pa ang langit. Parang walang nagbago, bulong niya sa sarili. Ngunit may nagbago. Habang naglalakad siya patungo sa bahay ng lola, napansin niyang nakasara ang karamihan sa mga bintana. Ang ilang matatanda ay nakasilip lamang sa siwang ng pinto, mabilis na umiiwas ng tingin ng magtama ang mga mata nila. May bulong-bulungan siyang naririnig, pira-piraso, parang dasal na hindi niya maintindihan. Pagdating niya sa tapat ng bahay, tumigil siya. Ang lumang bahay ay nakatayo pa rin, ngunit tila mas madilim kaysa sa paligid. May aninong gumalaw sa bintana sa ikalawang palapag kahit alam niyang wala nang nakatira roon. Guni-guni lang, sabi niya, kahit nanginginig ang boses. Biglang may umubo sa likuran niya. Bumalik ka pala, apo ni Rosa. Lumingon si Miguel at nakita ang isang matandang lalaki, payat, kulubot ang balat at may matang tila masyadong maraming alam. Siya si Mang Tino, ang dating tanod ng baryo. Mag-ingat ka rito, mahina nitong wika. Hindi lang ang mga aswang ang gumagala sa San Isidro. May iba pa, tanong ni Miguel. Tumawa si Mang Tino, isang tawang walang saya. Kung alam mo lang. At sa sandaling iyon, tumunog ang kampana ng lumang kapilya 3 beses kahit hindi pa oras ng dasal. Sa Antique, iyon ay babala. At doon nagsimula ang pagbabalik ni Miguel sa isang baryong may mga lihim na matagal nang nag-aabang ng kanyang pagdating. Hindi agad nakatulog si Miguel noong unang gabi niya sa lumang bahay ng kanyang lola. Kahit pagod sa biyahe, tila may pumipigil sa kanyang pagpikit. At kisame ay may mga bitek na parang ugat ng punong matagal nang namamatay, at sa bawat langit-ngit ng kahoy ay parang may mga yabag na dahan-daang umiikot sa itaas kahit alam niyang siya lang mag-isa. Bandang hating gabi, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Hindi daga, hindi rin pusa, may ritmo ang tunog parang mga kopo na maingat na humahaplos sa lupa. Bumangon si Miguel at sumilip sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag, sapat para makita ang paligid. Doon niya napansin ang mga mata, maraming mata, kumikislap sa dilim ng mga puno. Hindi gumagalaw ang mga ito, ngunit ramdam niyang siya ang pinagmamasdan. Bigla niyang isinara ang bintana at napasandal sa pader, hinihingal. Hindi totoo, paulit-ulit niyang bulong. Ngunit may kumatok, 3 marahang katok sa pintuan. Hindi siya gumalaw. Sa baryo, may kasabihang itinuro sa kanya noon ng kanyang ina, kapag may kumatok sa 10 oras ng gabi at hindi ka tinawag sa pangalan, huwag na huwag kang sisigot. Miguel, mahinang tawag ng isang boses sa labas. Nanlamig ang kanyang batok. Boses iyon ng kanyang ina. Anak, buksan mo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang patay na ang kanyang ina, ngunit ang boses, eksakto. Ang laman, ang pag-aalala, lahat ay pareho. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang tawa, paos, bitek-bitek, at hindi na tao. Mabilis na umatras ang mga yabag palayo sa bahay, kasabay ng tunog ng pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Kinabukasan, maagang nagising si Miguel sa sigawan ng mga manok at tunog ng kampana ng kapilya. Lumabas siya at nakita ang mga kapitbahay na nagtitipon sa gitna ng baryo. May nakahandusay na bangkay ng kambing, tuyo ang dugo, tila sinipsip mula sa loob. Manenanggal, bulong ng isang babae. Hindi, sagot ng isang matandang lalaki. Mas maaga siyang dumating. Napalingon sila kay Miguel. Siya ang hudyat, bulong ng isa. Lumapit, si Mang Tino, seryoso ang mukha. May bumabalik tuwing may dugong umuuwi sa baryo, sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi iisa ang gising. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel. Tumingin si Mang Tino sa gubat kung saan tila masyadong madilim kahit tanghali. Hindi lang aswang, engkanto, o manananggal ang nakatira rito, bulong niya. May mas matanda pa sa kanila. At kilala ka nito. Muling tumunog ang kampana, 1 beses lamang. Mas masama iyon kaysa 3. Sa ikatlong araw ni Miguel sa San Isidro, nagsimula ng umambon, ang uri ng ulan na hindi lumalamig, kundi lalo pang nagpapabigat sa hangin. Sinabi ng mga matatanda na masamang senyales iyon. Ulan sa sikat ng araw, tawag nila, panahong naglalakad ang mga hindi dapat makita. Pinuntahan ni Miguel si Aling Sela, ang pinakamatandang babaylan sa baryo. Nakatira siya sa dulo ng San Isidro, malapit sa gubat na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang kanyang kubo ay napapalibutan ng mga anting-anting, buntot pagi sa pintuan, puno ng hayop sa bakod, at mga daong hindi pamilyar kay Miguel.
Matagal na kitang hinihintay, bungad ni Aling Sela, kahit hindi pa siya nagsasalita ng pangalan nito. Bakit po ako? Tanong ni Miguel, halos pabulong. Ngumiti ang matanda, ngiting walang saya. Dahil may utang ang baryo sa dugo mo. Ikinwento ni Aling Sela ang lihim na kasaysayan ng San Isidro. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, may isang bantay ng lupa, isang nilalang na hindi Diyos, hindi rin halimaw. Tinatawag nila itong ang tagabantay. Pinrotektahan nito ang baryo laban sa salot, digmaan, at gutom kapalit ng iisang kasunduan, huwag itong gambolain, at huwag hahayaan ang dugo ng mga tagapagbantay na lumisan ng tuluyan. Ang pamilya ni Miguel ang huling tagapagbantay. Umalis ang ina mo, sabi ni Aling Sela. At sa pagpanaw niya sa labas ng baryo, naputol ang kasunduan. Kaya nagising ang tagabantay. Biglang umihip ang malakas na hangin. Umuga ang mga puno. Mula sa gubat, narinig ang mababang ungol, parang lupa mismo ang humihina. Hindi mo siya dapat harapin, babala ni Aling Sela. Pero ikaw lang ang makakapagpatulog muli sa kanya. Paano? Tanong ni Miguel. Ibinigay ng matanda ang isang maliit na kaong kahoy. Sa loob nito ay may lumang panyo na may bahid ng dugo at isang palamuting buto na hugis mata. Sa kabilugan ng buwan, sabi niya, kailangan mong bumalik sa puno ng balete sa gitna ng gubat. Doon ka isinilang, at doon ka rin pipili. Pipili ng ano? Ngumiti muli si Aling Sela. Kung mananatili kang tao, o magiging kapalit ng tagabantay. Pag-uwi ni Miguel, nakita niyang bukas ang pinto ng kanyang bahay. Sa loob, may bakas ng putik sa sahig, mga yapot na hindi tao, at hindi hayop. Sa dingding, may nakaukit na simbolo, isang mata na may mga ugat na parang ugat ng puno. Sa labas, nagsimulang tumahol ang mga aso, sabay-sabay, bago tuluyang tumahimik. Sa gabing iyon, sa kanyang panaginip, nakita ni Miguel ang balete. At sa ilalim nito, may isang bagay na nakadilat. At siya, ay tinitingnan nito. Pagsapit ng gabi, hindi na naghintay si Miguel ng kabilugan ng buwan. May mga bagay na hindi kayang maghintay, at ramdam niya iyon sa bawat pintig ng kanyang dibdib. Ang paong iniwan ni Aling Sela ay mabigat sa kanyang bulsa, hindi sa timbang kundi sa kahulugang dala nito. Bitbit ang desrang may mahinang apoy, pumasok siya sa gubat ng San Isidro. Iba ang gubat sa gabi. Hindi lang ito madilim, may laman ng dilim. Ang mga puno ay tila masyadong magkakalapit, ang mga ugat ay umaangat sa lupa na parang mga daliring handang humila. Sa bawat hakbang niya, may mga bulong na sumasabay sa hangin. Bumalik ka, huli na, ikaw ang amin. Napahinto si Miguel nang marinig ang tunog ng tubig. Isang maliit na sapa, ngunit baliktad ang agos nito, paakyat, taliwas sa batas ng kalikasan. Sa ibabaw ng tubig, may mga aninong hindi niya refleksyon. Lola, mahina niyang tawag. May lumitaw na figure sa kabilang pampang, isang matandang babaeng kahawig ng kanyang lola, ngunit ang mga mata nito ay puti, walang balintataw. Huwag kang magtiwala sa alaala, bulong ng tinig sa likuran niya. Napalingon siya at nakita si Mang Tino, ngunit kalahati ng kanyang katawan ay tila natatakpan ng balat ng kahoy, parang unti-unti na siyang nagiging puno. Marami na ang sinubukang bumalik, sabi nito. Lahat sila'y pinili ng gubat. Bakit buhay pa kayo? Tanong ni Miguel. Ngumiti si Mang Tino, mapait. Hindi na ako buhay. Hindi na rin patay. Biglang namatay ang apoy ng gasera. Sa dilim, may bumukas na mga mata, hindi isa, hindi dalawa, kundi daan-daan, nakabaon sa mga puno, sa lupa, sa hangin mismo. Ang gubat ay huminga, at sa bawat paghinga nito ay sumikip ang mundo ni Miguel. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang mainit na hapdi sa kanyang palad. Ang kaong kahoy ay kusa ng bumukas. Lumutang ang panyo ng dugo, at ang butong hugis mata ay dumaikit sa kanyang balat. Isang biglang alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Isang sanggol sa ilalim ng balete. Isang ritual. Isang pangakong binitiwan bago pa siya matutong magsalita. Tagapagbantay, umalangaw-ngaw ang tinig, hindi lalaki, hindi babae, kundi ang lupa mismo. Bumalik ka sa akin. Nang magliwanag muli ang paligid, nasa tapat na siya ng punong balete, napakalaki, napakatanda, at sa gitna ng puno ay may uka na hugis tao. Sakto ang sukat. Sa itaas, unti-unting sumisilip ang buwan, papalapit sa kabilugan. Sa likuran niya, nagsara ang gubat. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Miguel ang katotohanan. Hindi ang baryo ang nakakulong sa gubat. Ang gubat ang may-ari ng baryo. At siya, ang susi. Tumigil ang hangin ng tuluyang sumilip ang kabilugan ng buwan. Walang kulikling. Walang daong gumagalaw. Parang umawak ng hininga ang buong San Isidro. Nakatayo si Miguel sa harap ng punong balete. Sa bawat hibla ng balat nito ay may bakas ng mga palad, tila maraming nauna nang yamakap sa puno at hindi na bumitaw.
Ang upa sa gitna ay bahagyang kumikibot parang dibdib na humihinga. Oras na, umalangaw-ngaw ang tinig ng lupa. Isa-isang lumitaw mula sa dilim ang mga nilalang ng baryo. Isang aswang na baluktot ang likod, duguan ang bibig. Isang manananggal na nakahiwalay ang katawan, dahan-dahang lumulutang. Mga engkanto na animoy taong ngunit mali ang anino, baliktad, mga aba, lumagapang. Hindi sila umatake, lumuhad sila. Sa kanilang likuran, dumating ang mga tao ng San Isidro, kasama si Aling Sela, ang mga matatanda, at maging ang mga batang dapat ay natutulog. Lahat sila'y may hawak na kandilang gawa sa itim na wax. Simula na, wika ni Aling Sela, nanginginig ang tinig. Binuksan ni Miguel ang kanyang palad. Ang butong hugis mata ay tuluyan ng bumaon sa laman niya. Damaloy ang dugo, mainit, makapal, napusan namang sinipsip ng mga ugat ng balete. Ibinigkis ni Aling Sela ang panyo ng dugo sa leeg ni Miguel. Ito ang dugo ng mga nauna, hulog niya. At magiging dugo ng mga susunod. Nagsimulang umawit ang gubat. Hindi ito awit na maririnig ng tainga, kundi ng alaala. Nakita ni Miguel ang bawat tagapagbantay bago siya, mga nilulo niyang pusang pumasok sa uka ng balete, dahan-dahang nagiging kahoy, nagiging lupa, nagiging mata ng gubat. May pagpipilian ka pa, sabi ng tinig. Iwan mo ang baryo. Hayaan mo kaming gumising ng lubos. Biglang sumigaw ang isang bata mula sa hanay ng mga tao. Kuya, huwag. Nakita ni Miguel ang mukha ng baryo, takot, pag-asa, kasalanan. Naalala niya ang kanyang ina, kung bakit siya umalis. Kung bakit niya sinubukang putulin ang kasunduan. Huminga ng malalim si Miguel. Mananatili ako, wika niya. Pero sa sariling paraan. Uminit ang lupa. Umuga ang balete. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng tagabantay, unang beses na may pagtutol sa loob ng daan-daang taon. Pumasok si Miguel sa uka ng puno. Hindi siya tuluyang naging kahoy. Sa halip, ang mga ugat ay umatras, at ang mga mata sa gubat ay pumikit, isa-isa. Ang mga nilalang ay napaatras, naguguluhan. Binago mo ang kasunduan, marahang wika ni Aling Sela. Sa pagsikat ng araw, nakatayo pa rin ang balete, ngunit mas maliit. Mas tahimik, at sa gitna ng baryo, may bagong tanod na gumagala sa dilim, isang taong may mga matang marunong pumikit at pagbukas kung kailan nararapat. Hindi naganap na tao si Miguel. Hindi rin siya halimaw. Siya ang bantay na pumili. At sa Antique, may mga alamat na hindi nagtatapos. Nagsisimula lang. Lumipas ang mga taon, ngunit sa San Isidro, hindi kailanman naging tuwid ang takbo ng panahon. May mga araw na parang kahapon lamang nang pumasok si Miguel sa uka ng balete, at may mga gabing tila daan-daang taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Hindi na siya tumatanda tulad ng dati. Ang kanyang anino ay minsang humahaba, minsang nawawala. At kapag tumingin siya sa salamin, may sandaling hindi siya nakatingin pabalik. Tahimik ang baryo mula nang mabago ang kasunduan. Wala nang pakbing na natutuyo ang dugo. Wala nang batang nawawala sa gubat. Ang mga aswang at manananggal ay bihira nang makita, at kung lilito man, sila'y tila may hangganan na hindi na nila nilalampasan. Ngunit ang kapayapaan ay may tunog. Tuwing ika-6 na gabi ng buwan, may ikatlong kampana na kusa ng tumutunog kahit matagal nang sira ang kampanaryo ng kapilya. Isang mahabang tunog, malalim, parang panawagan. Naririnig ito ni Miguel saan man siya naroon. Isang gabi, bumalik siya sa balete. Mas maliit na nga ito, ngunit sa ilalim nito ay may bagong uka, mababaw pa, sariwa, at hindi kanya. May sumusubok, bulong ng lupa. Sa gilid ng gubat, nakita niya si Aling Sela, matanda na, halos pupagbalat, ngunit gising na gising ang mga mata. May dumating mula sa labas, sabi niya. Hindi dugong tagapagbantay, may dala siyang apoy. Apoy, kulit ni Miguel. Tumango ang babaylan. Mga taong hindi naniniwala sa atin. Gusto nilang linisin ang gubat. Putulin ang balete. Sa sandaling iyon, may liwanag na sumilay sa malayo, mga ilaw ng truck, at tunog ng makina na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Amoy gasolina ang hangin. Sa unang pagkakataon mula nang maging bantay, nakaramdam si Miguel ng takot. Hindi sa mga aswang, hindi sa engkanto, kundi sa tao. Hindi sila sakop ng kasunduan, wika ng lupa, may bahid ng pangamba. Kung magising akong muli, humigpit ang kamao ni Miguel. Ang mga ugat sa lupa ay bahagyang gumalaw, naghihintay ng utos, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi na tayo babalik sa dati. Sa gilid ng gubat, may isang aninong nakatingin sa kanya, isang nilalang na hindi gubat, hindi tao. May hawak itong bagay na kumikislap sa liwanag ng buwan, isang lumang simbolo ng mata, yari sa bakal. Ngumiti ito, at sa unang pagkakataon, naunawaan ni Miguel ang isang mas malalim na katotohanan. Ang pagiging bantay ay hindi pagtatapos ng alamat.
Ito ang simula ng mas malaking digmaan sa pagitan ng mga lumang nilalang at ng mundong ayaw ng maniwala sa kanila. At sa dilim ng antike, may isang tanong na muling gumising. Sino ang tunay na halimaw kapag nawala na ang mga alamat? Sumiklab ang unang puno bago pa tuluyang sumikat ang araw. Mula sa burol, natanong ni Miguel ang apoy, hindi tulad ng mga apoy na likha ng galit o gutom ng lupa, kundi apoy ng tao, tuwid, malamig, at walang pag-aalinlangan. Umakyat ang usok sa langit na parang hamon, hindi dasal. Dumating na sila, 3 truck ang huminto sa gilid ng gubat. May mga lalaking naka-uniforme, may dalang itak, chainsaw, at baril. Sa unahan nila, isang lalaking may suot na helmet na may nakaukit na bakal na mata, ang parehong simbolong nakita ni Miguel sa dilim noong nakaraang gabi. Simulan na, utos nito. Sa bawat bagsak ng chainsaw, umuungol ang lupa. Hindi sigaw, kundi daing. Ang mga engkanto ay naglaho sa hangin, ang mga aswang ay umatras sa mas malalim na bahagi ng bundok. Kahit sila, takot sa apoy na walang paniniwala. Lumakad si Miguel palabas ng gubat. Hindi siya naganyong halimaw. Hindi rin siya nagkubli. Isa lamang siyang lalaki na may matang masyadong maraming nakita. Tumigil kayo, mariin niyang wika. Napalingon ang mga tao. Natawa ang lalaking may helmet. Lumayo ka, delikado rito. Ang gubat na ito ay may bantay, sabi ni Miguel. At may hangganan. Bumaba ang helmeted na lalaki at humarap sa kanya. Alam mo ba kung ilang baryo na ang may bantay? Malamig nitong tanong. Lahat sila, sinunog namin. Wala ni isa ang gumanti. Ngumiti si Miguel, hindi sa yabang, kundi sa lungkot. Iba ang San Isidro. Ibinaba ng lalaki ang visor ng helmet. Patunayan mo, sa sandaling iyon, umihip ang hangin. Ang apoy ay hindi lumakas, umiwas. Ang usok ay umikot pabalik sa mga truck. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay naging putik, humihila, hindi nananakit, nagbababala. Nagtaas ng baril ang isa sa mga lalaki. Pumutok, tumama ang bala sa dibdib ni Miguel, at huminto. Bumagsak ito sa lupa, kalaw-angin, parang daan taon nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Napatres ang mga tao. Hindi ka tao, bulong ng isa. Tao pa rin, sagot ni Miguel. Pero hindi na lang ako iyon. Ang helmeted na lalaki ay hindi umatras. Sa halip, tinanggal niya ang helmet. Sa ilalim nito ay isang mukhang may mga pilat at mga matang walang takot. Kaya pala, sabi niya, ikaw ang bagong bantay. Itinaas niya ang bakal na mata. Pero tandaan mo, kami ang kumikitil ng alamat. Sa likuran ni Miguel, gumalaw ang gubat. Hindi sumalakay, nagising lamang. Sapat para ipaalala ang presensya nito. Nagkatinginan ang dalawang puwersa, ang lumang mundo na marunong maghintay, at ang bagong mundong sanay sumunog. Umatras ang mga truck, hindi pauunan, kundi nagbabantay. Bago tuluyang umalis, sumigaw ang helmeted na lalaki. Babalik kami, at sa susunod, mas marami na ang hindi naniniwala. Naiwan si Miguel sa gilid ng gubat kasama ang mga nilalang na unti-unting bumabalik sa anyo. Lumapit si Aling Sera. Hindi mo sila pinatay, sabi niya. Tumanggo si Miguel. Dahil mas delikado ang alamat kapag ginawang martir. Sa kalayuan, muli na namang tumunog ang kampana, 4 na beses. At kahit ang lupa ay hindi alam ang ibig sabihin noon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang bigat ng pagiging bantay, hindi bilang tagapagtago ng nakaraan, kundi bilang tagapamagitan ng hinaharap. At sa dilim ng antike, isang bagay ang malinaw. Ang digmaan ay nagsimula na. At walang panig ang lubos na inosente, hindi umalis ang mga truck ng tuluyan. 3 gabi matapos ang unang sagupaan, napansin ni Miguel ang pagbabago sa hangin. Hindi na ito amoy usok kundi bakal at dasal na mali ang bigkas. May mga taong marunong magsindi ng apoy, at may mga taong marunong magdasal ng walang paniniwala. Ang mga iyon ang pinakamapanganib. Sa lumang kapilya ng San Isidro, nagtipon ng mga matatanda. Ang kampana ay nakatali na ng lubat, ngunit pusa pa rin itong pumalanseng, mahina, maulit-ulit, parang tingkig ng puso. Ang simbolong bakal na mata, sabi ni Alinsela, ay hindi pa napat. Isa iyong susi. Kaninong susi? Tanong ni Miguel. Sa mga lugar na tinanggihan na ng mga Diyos at nilalang, sagot niya. Mga baryong pinatay ang alamat pero may natirang galit. Ikinwento niya ang lihim na grupo na tinatawag ang sarili nilang tagapukso, mga taong naniniwalang ang tanging paraan para maging tahimik ang mundo ay ang pagwasak sa lahat ng hindi nila kayang ipaliwanag. Sa bawat lugar na kanilang sinusunog, may isang simbolong bakal na mata na iniiwan, hindi bilang tanda ng tagumpay, kundi bilang panata. Kapag nakabaon ang mata, dagdag ni Alinsela, nagiging bulag ang lupa. Sa gabing iyon, nakita ni Miguel ang helmeted na lalaki, mag-isa, sa gilid ng gubat.
Hindi siya armado. Hindi rin siya nagtatago. Lumapit si Miguel. Hindi ka umalis, wika niya. Hindi pa, sagot ng lalaki. May hindi pa tapos. Ipinakita nito ang isang bakal na mata, ngunit basag. Hindi lahat sa amin ay pareho, sabi niya. May ilan sa amin na nakarinig. Nang ano? Tanong ni Miguel. Ngumiti ang lalaki, pagod ang mga mata. Nang sigaw ng lupa. At hindi yun kasinungalingan. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa baryo. Isang batang lalaki ang nawawala. Hindi gubat ang kumuha. Hindi rin engkanto. May bakas ng bakal sa lupa at sa gitna nito, isang bagong simbolo ng mata, sariwa, mainit pa. Humigpit ang panga ni Miguel. May lumabag, sabi niya. At hindi iyon ang gubat. Sa likuran nila, may isang aninong tumawa, manipis, matinis, at masyadong masaya. Isang nilalang na hindi kasali sa kasunduan, hindi rin sakop ng mga tagapuksa. Isang bagong manlalaro, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Galit, hindi galit ng lupa, hindi galit ng halaman, hindi galit ng isang bantay na handang pumili ng panig. Sa ibabaw ng kapilya, may isang mata, hindi bakal, hindi laman, kundi liwanag. At ito, ay gising. Hindi sa gubat nagmula ang sigaw ng bata, kundi sa ilalim ng baryo. Naramdaman iyon ni Miguel sa kanyang mga paa, ang lupa ay may bakanteng espasyo, may lihim na hukay na matagal ng tinakpan ng simbahan, ng mga bahay, at ng katahimikan. Sa bawat hakbang niya papunta sa lumang Poso Negro sa likod ng kapilya, kumikibot ang lupa parang may gustong umamin. Dito, bulong ng lupa. Kasama niya si Aling Sela at ang helmeted na lalaki, na ngayon ay nagpakilalang Ramon. Hindi na niya suot ang uniforme. Sa halip, may suot siyang rosaryo na may basag na bakal na mata sa gitna. Ako ang magbubukas, sabi ni Ramon. May mga pintong mas natatakot sa akin kaysa sa inyo. Binuksan nila ang takip ng poso. Bumungad ang hagdan pababa, hindi sementado, kundi hinupay sa lupa at bato, may mga marka ng kuko sa gilid. Amoy kalawang at lumang dasal ang hangin. Pagbaba nila, narinig nila ang pag-iyak, mahina, pilit pinipigil. Kuya, pamilyar na tinig. Ang nawawalang bata. Sa ilalim, may isang malawak na silid, dating dambana, mas matanda pa sa kapilya. Sa gitna nito ay isang hukay na may bilog na marka ng mata. Sa paligid, may mga kandilang gawa sa sebo ng tao. At sa tabi ng bata, may isang nilalang. Mukha itong tao, bata pa nga kung titignan, ngunit mali ang mga kasukasuan. Baligtad ang mga siko, at sa dibdib nito ay may butas na hugis mata, walang laman. Hindi ako aswang, masayang wika nito. Hindi rin ako engkanto. Isa kang gutom, sagot ni Miguel. Tumawa ang nilalang. Ako ang bunga ng pagpatay sa alamat. Kapag pinatay ninyo ang mga Diyos, may natitira. Tinawag nito ang sarili bilang bulag, isang nilalang na nabubuhay sa pagkawala ng paniniwala. Ang mga tagapuksa ang hindi sinasadyang lumikha nito, sa bawat lugar na kanilang sinunog at pinatahimik. Hindi ko kukunin ang bata, sabi ng bulag. Ibibigay ko siya. Kapalit ng ano? Tanong ni Miguel. Lumapit ang bulag, halos magdikit ang mga mukha nila. Kapag pinili mong pumatay bilang bantay, tahimik ang silid. Maging ang lupa ay naghintay. Nakita ni Miguel ang takot sa mata ng bata. Nakita niya ang bigat ng kasaysayan sa mukha ni Aling Sela. Nakita niya ang pagsisisi sa tindig ni Ramon. At kung tumanggi ako, tanong ni Miguel. Ngumiti ang bulag, ngiting walang mata. Dadalhin ko ang gutom ko sa bawat baryong pinili ang katahimikan. Huminga ng malalim si Miguel. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang tunay na laban ay, hindi ako ilaban sa gubat, kundi paniniwala laban sa kawalan. At ang pagpili ng bantay, ay may dugo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. At ang lupa, ay gumalaw. Hindi agad bumagsak ang kamao ni Miguel. Sa halip, ipinatong niya ang kanyang palad sa lupa. Hindi kita papatayin, wika niya sa bulag, mabigat ngunit malinaw ang tinig. At hindi rin kita pakakawalan. Napatawa ang nilalang, isang tawang parang basag na salamin. Walang gitna, bantay. May gutom ako. Meron, sagot ni Miguel. Ngunit hindi mo iyon makukuha sa dugo. Ipinikit ni Miguel ang mga mata at hinayaan ng lupa na magsalita sa pamamagitan niya. Ang mga ugat sa silid ay gumapang palabas ng mga dingding, hindi marahas, kundi parang mga daliring humihila sa alaala. Sa bawat paggalaw ng ugat, may mga bulong ng mga pangalan ng baryong nawala, ng mga Diyos na pinatay, ng mga paniniwalang pinatahimik. Napaatras ang bulag. Hindi, huwag mo akong pakainin yan. Hindi pagkain, wika ni Miguel. Salamin. Sa
Sa ilalim ng hukay, bumukas ang lupa at inilabas ang mga alaala ng bulag, mga batang naiwan, mga baryong sinunog, mga paniniwalang tinawag na kasinungalingan bago tuluyang mamatay. Ang bulag ay napasigaw, hawak ang dibdib nitong walang mata. Ito ang kapalit, sabi ni Miguel. Hindi dugo, kundi pag-alala. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. Hindi na ito bata, hindi rin halimaw. Isa na lamang itong aninong nanginginig, mas maliit, mas tahimik. Kinuha ni Miguel ang bata at inilapit kay Aling Sela. Isara mo ang pintuan, utos niya. Ibinaba ni Ramon ang basag na bakal na mata sa hukay. Sa pagdikit nito sa lupa, nagliyab ang simbolo, hindi apoy, kundi liwanag. Ang bakal ay natunaw, naging parang luha. Napahiyaw ang bulag at tuluyang naglaho, hindi pinatay kundi tinanggalan ng gutom. Pag-ahon nila sa ibabaw, sumikat ang araw, unang sikat na walang kasamang kampana. Tahimik ang San Isidro. Lumapit si Ramon kay Miguel. Hindi ka pumatay, sabi niya. Pero mas mabigat ang ginawa mo. Tumango si Miguel. Dahil mula ngayon, responsibilidad kong alalahanin ang lahat ng pinili ninyong kalimutan. Sa gitna ng baryo, may bagong simbolong umusbong sa lupa, hindi mata, kundi palad. Isang paalala, at sa Antique, may bagong uri ng alamat ang isinilang. Hindi tungkol sa halimaw na pinaslang, kundi sa bantay na tumangging maging isa. Ngunit sa ilalim ng lupa, may mga bulong pa ring natitira. Dahil ang mga alaala, ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Tahimik ang San Isidro. Hindi ang katahimikang may takot, kundi ang katahimikang marunong makinig. Lumaki ang batang minsang nawala, may pilat sa alaala ngunit buo ang katawan. Ang gubat ay nanatili, hindi na lumalawak, hindi na rin kumakain. Ang balete ay naging karaniwang puno na lamang sa mata ng mga dayo, ngunit sa gabi, kapag tama ang ihip ng hangin, tila may palad na nakaukit sa balat nito, paalala ng isang kasunduang binago, hindi winasak. Umalis si Ramon kasama ang iilang tagapuksa na natutong makinig. Hindi lahat ay nagbago, ngunit may mga matang natutong pumikit kapag kinakailangan. Si Aling Sela ay pumanaw isang umaga na may ngiti sa labi. Sabi ng mga matatanda, nakita raw siyang nakaupo sa gilid ng gubat sa huling gabi, nakikipag-usap sa lupa, parang matagal nang magkakilala. At si Miguel, hindi siya naging alamat na binibigkas sa takot. Hindi rin siya ginawang santo. Sa tuwing may batang maliligaw, may lalaking tahimik na lilito sa gilid ng daan. Sa tuwing may apoy na sisindi dahil sa galit, may ulan na darating ng walang kulog. Hindi siya sinasamba, hindi rin siya kinamumuhian. Siya ay nariyan lang. Dahil natutunan ng San Isidro ang isang katotohanang matagal nang nakalimutan ng mundo. Hindi lahat ng halimaw ay dapat patayin. Hindi lahat ng alamat ay dapat paniwalaan. Ngunit may mga bagay na kailangang alagaan. Kahit hindi na sila pinaniniwalaan. Sa Antique, may baryong tila ordinaryo sa araw. At sa gabi, may bantay na naglalakad. Hindi upang manakot, kundi upang tiyaking hindi na mauulit ang gutom ng kawalan. At kung sakaling mapadpad ka roon, at maramdaman mong tila may matang nakamasid, huwag kang matakot.